eto daw po mga kababayan, patungkol pa rin to kay Kibulok ha. Dahil sabi po dito, siyam na biktima umano nitong si Kibulok nasa kustodiya na ng FBI. So pag natapos, malaking posibilidad na pagka natapos agad-agad yung mga demandang kinakaharap ni Kibulok dito sa Pilipinas, malaki talaga ang posibilidad na gumawa ng aksyon mga kababayan ang ibang bansa para i-extradite etong si Kibuloy sa kanilang bansa para mapapanagot po doon. Dahil ayon nga po dito, siyam na biktima umano ang hawak na ng FBI na siguro ginawa ni Kibuloy ng hindi maganda or inabuso po niya. Ano po ngayon, pakinggan po natin etong balita pa na nakita po natin patungkol po dito kay Kibulok. Ano po, i-play na po natin. Hawak na ng Federal Bureau of Investigation ang umano'y siyam na biktima ni Pastor Apollo Kibuloy sa kasong sexual assault and human trafficking ayon sa informant ng Bilyonaryo News Channel. Dalawa sa mga biktima, magkapatid na parehong minor de edad, noong sila daw ay pagsamantalahan ng KOJC leader. Yung isa, nasa pangangalaga ng FBI. Yung mas bata naman ay nasa kustodiya ng Philippine National Police. Ayon pa rin sa informant, gusto ng iba. Pati pala magkapatid, tinuhog din pala nito mga kababayan kung tunay etong balitang ito. Dahil kung titingnan natin, talagang dapat nga mabulok sa bilangguan niya si Kibuloy. Dahil biruin nyo ha, hindi lang pala basta babae mga kababayan, yung kanyang pinunterya kung hindi pati magkapatid, tinuhog din pala niya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ibang biktima na magpakustodiya na sa FBI dahil sa takot na kapag nagbago ang administrasyon dito sa Pilipinas, ay maglaho ang mga kaso ni Kibuloy. Mayroon silang mga hawak din po na mga biktima. Yun din po yung mga biktima na ginamit po nila doon sa mga kasong isinampa po nila kay Apollo Kibuloy at iba pa. At maaaring yung iba po doon ay maaaring kasama rin po nitong mga batang sinasabi po natin. Kinumpirma ni PNP spokesperson Jean Fajardo na hawak na nga ng FBI ang ilang biktima umano ni Kibuloy. Pero hindi niya sinabi kung ilan ang mga ito. Nasa most wanted list ng FBI si Kibuloy. So kung titingnan natin mga kababayan yung sinasabi dito na yung ibang biktima na ang kinakatakot po nila, paano nga naman kung sakaling magbago ang administrasyon? Paano kung sakaling na yung mapaupo na presidente mga kababayan na papalit kay PBBM may kapanalig nitong si Kibulok, malaki talaga ang posibilidad na mapawalang sala etong si Kibulok at maabsuelto ito sa lahat ng demanda na kinakaharap niya. Kaya nga ang much better, hanggat maaga pa dapat madaliin na itong investigasyon na ito, siyasatin na ng malaliman mga kababayan para makita po talaga kung may kasalanan siya or wala. And then pag natapos yung investigasyon dito, dapat madala na po siya sa ibang bansa para mapapanagot po siya doon at mapagbayaran niya lahat ng kasalanan niya. Kasi hindi naman po uubra doon yung padre-padrino sistema, kababayan. Pero pag dito, etong si Kibuloy na natili hanggang sa matapos ang term ni PBBM at yung papalit na presidente, mga kababayan, ay kaalyado nila, asahan nyo na kung ano yung posibilidad na mangyayari dyan. Malaki ang posibilidad na maabsuelto yan, mga kababayan. Ano po, di umano. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sunod ng kanyang indictment noong 2021 sa kasong human trafficking. May 5 namang complainants laban kay Kibuloy na nasa kustodiya na ng PNP at Sabi dito, tagal na niyang na-dismiss ang kaso dahil planted. Saan ba na-dismiss yung kaso? Maniniwala pa sana ako kung yung kaso ni Kibuloy na na-dismiss ng paulit-ulit dito sa Kamaynilaan or sa ibang probinsya na malayo sa Davao. Pero saan ba paulit-ulit na na-dismiss ang kaso ni Kibulok? At kaninong termino yon? Dahil kung titingnan natin mga kababayan, yung kaso ni Kibulok na sinasabi nilang paulit-ulit na na-dismiss, sa Davao po yan. Ano po yung mga isinampang kaso sa kanya? Sa Davao po yan, ni alias Amanda. Ngayon kung titingnan natin, ano ba yung sinasabi ni alias Amanda? Sa tagal niya naghahanap ng hustisya, paulit-ulit na ring ibinabasura yung mga demanda niya, buti at na-review ulit ng DOJ, mga kababayan, ng Department of Justice at napag-aralan ulit at nabuhay ulit yung kaso dahil nga nakitaan na may probable cause. So ngayon kung titingnan po natin, dito naman mga kababayan, kaya yung sinasabi nila na paulit-ulit lang, etong kasong itong na-dismiss, natural, madidismiss talaga yan dahil teritoryo ni Kibuloy, yung Davao, mga kababayan, at yung kaibigan niya ay presidente na di umano'y nakikialam, mga kababayan, at naglalakad sa mga demanda laban dito kay Kibuloy. At yan naman ay mismong nanggaling sa bibig nitong si Kibulok na kada may problema siya, nung abogado pa si Duterte,
nilalakad niya yung mga problema at demanda laban sa kanyang kaibigan na si Kibuloy. What if pa kaya nung naging presidente siya? Mga kababayan, ano po, so madidismiss talaga yan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sa ilalim sa documentation process. Nitong weekend, sinabi ni Fajardo na dinalaw si Kibuloy ng isang spiritual advisor kasama ang kanyang mga abogado. Ang focus natin yung legal offensive natin. Hindi tayo makukontento na natapos lang yung operation doon at nasa custody natin si Kibuloy. Hindi, kasi kaya nga nag-create ng special investigation team composed of lawyers kasi gusto nating mapalakas at hindi lang within the PNP, katuwang natin yung DOJ para mas lalong mapalakas yung mga kaso. Mananatili si Kibuloy sa PNP Custodial Center, maliban na lang kung iutos ng korte ang kanyang paglipat sa ibang kulungan. Para sa agenda, Nancy Carvajal, BNC. So malaki ang posibilidad mga kababayan na once na matapos lahat ng kinakaharap niyang demanda dito, malaking posibilidad na gumawa na po ng aksyon ng ibang bansa para extradite itong si Kibuloy sa kanilang bansa para pagbayarin sa lahat ng kanyang mga kasalanan doon. So ngayon, kung makikita nyo, sinasabi rin naman dito na siyam na mga biktima umano ni Kibuloy ay nasa kustodiya na ng FBI dahil yung iba nga ay natatakot na pagka natapos yung term ni PBBM, mabasura lamang po yung kanilang mga isinampang kaso laban po dito kay Kibuloy. Ano po, dahil nga baka lakarin mga kababayan di umano noong mga kaalyado nitong si Kibuloy kung sakali na sila ang maging presidente sa susunod na eleksyon. Ano po, so ngayon kung titingnan natin, bukod dyan mga kababayan, may isa pa tayong balita na nakita na kung saan, eto nakakapagtaka, kung makikita nyo nung nakaraang hearing, dyan sa Senate about dito sa Pogo, mga kababayan, nagtataka ko dito kay Senator Bato de la Rosa, nung binanggit yung nitong si General Villanueva, mga kababayan, na kung saan, parang may isiniwalat siya patungkol dun sa mga dating PNP chief na di umano'y tumatanggap ng or naka-payroll mga kababayan. Ano po, so ngayon kung titingnan po natin, biglang nag-iba yung ano ni Senator Bato de la Rosa at parang defensive siya masyado. Mga kababayan, parang pinoprotektahan niya masyado yung kanyang sarili. So ngayon may panibagong balita na lumabas patungkol po dyan. Dahil sabi po dito, retired General Villanueva, sisingilin ni Senator de la Rosa dahil sa pagsisiwalat ng unverified info, mga kababayan, patungkol dun sa mga naka-payroll or naka-payroll na dating PNP chief. Ano po, so ngayon, i-play po natin, ito nakita nating balita, galing po dito sa UNTV News. Ano po, i-play na po natin. Mali na agad na ihayag ni retired General Raul Villanueva ang usap-usapan mula sa intelligence community kaugnay sa isa umanong dating Chief PNP na tumanggap ng payola mula sa Pogo. Ito ang binigyang diin ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos isiwalat ng PAGCOR official ang naturang impormasyon kahit hindi pa ito kumpirmado. Paliwanag ng mambabatas, nagdudulot ito ng iba't ibang spekulasyon at lubhang pagkabahala sa mga former Chief PNP. Kasi kung titingnan natin mga kababayan, nung nagsiwalat etong si retired General Villanueva na meron pong tumatanggap or naka-payroll dito po sa Pogo para siguro protektahan etong Pogo mga kababayan ng panahon ni Digong, biglang nag-iba yung postura ni Senator Bato de la Rosa. At talagang kung makikita nyo, sobrang defensive niya masyado kaya hindi tuloy maiwasan ng iba, lalo na ng taong bayan. Opinion to ng taong bayan ha. Lalo na ng taong bayan na baka daw si Senator Bato de la Rosa yung tinutukoy na PNP chief or dating PNP chief. Dahil mga kababayan, kung titingnan po natin, nung binanggit yon ni retired General Villanueva, biglang nag-iba ang tono nitong si Senator Bato de la Rosa at puro paliwanag siya na kesyo wala siyang kinalaman at hindi niya alam yon mga kababayan. Unang-una, hindi naman siya yung tinutukoy doon. Ano po, kaya kung makikita nyo, masyadong defensive itong si Senator Bato. Ipagpatuloy pa natin. Na nananahimik lang sa kanilang pamumuhay. Kahit na yung mga matatanda na mga retired chief PNP, they are very much concerned about that statement, no? Dahil nga, pati sila nadadamay. Hindi, kasi ang pasok lang naman dyan kasi mga kababayan, ang pasok lang naman doon sa isiniwalat ni retired General Villanueva na di umano'y naka-payroll sa Pogo, kaya protektado ang Pogo mga kababayan nung panahon ni Digong, nung panahon ng termino ni Digong lang yon. Kasi nung panahon lang naman ni Digong uminit yung Pogo kasi pinayagan nila na mag-operate dito sa Pilipinas. So ngayon,
yung mga dating PNP chief na sakop ng termino ni Duterte, siguro isa doon yung tinutukoy mga kababayan itong si retired General Villanueva na di umano'y naka-payroll sa Pogo. Ano po kaya protektado ang Pogo ng mga panahon ni Duterte kahit illegal na? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. There are also former PNP chiefs. So, dapat bago inilabas yung informasyon na yan, binalidate ang husto, Yan. kinonfirm na husto, para sabihin yung sinong totoong pangalan, sino yung tao na involved. Kita nyo, kahit dito defensive siya mga kababayan. Paano kung ikaw ang sabihin? Paano kung ikaw ang ituro? May masasabi ka, Senator Bato de la Rosa. Alam nyo kasi ang problema dito sa mga to, pagka nalalapit na sa kanila mga kababayan, yung daliri ng hustisya at sila na yung parang kahit hindi naman sila yung sinisentro, mga kababayan, todo react na kaya madaling mahuli ng mamamayang Pilipino. Alam niya kung tutusin na, marami nagpasa sa atin ng mga netizen itong balitang ito. Sinasabi nila, nakakapagtaka bakit masyadong defensive etong si Senator Bato de la Rosa, bakit todo paliwanag kahit hindi naman siya yung tinutukoy. Ang sinabi lang dating PNP chief. O so kung wala kang kasalanan, bakit ka nagpapaliwanag sa publiko? Bakit mo ipinapaliwanag at sinasabi mo na wala kang kinalaman doon? At bakit sobrang defensive mo kung talagang wala kang kasalanan? Ang problema, kahit wala pa namang pinapangalanan, todo paliwanag na agad. Di nahuhuli ng sambayan ng Pilipino na baka ikaw yung tinutukoy nitong si retired General Villanueva. Kasi todo paliwanag ka kahit hindi ka pa naman tinatanong. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Para hindi mo dadamay lahat. Dagdag pa ng former Chief PNP, hindi maaaring gamiting ebidensya sa korte ang isang intelligence report na hindi pa kumpirmado. Diba? Kaya Diba? questionin muli ni Senador De La Rosa ang dating intelligence service official ng AFP sa Todo dependa agad si Senator Bato de la Rosa na hindi naman daw pwedeng idepensa sa korte yung ganyang klase ng pagsisiwalat mga kababayan na wala naman daw, sa madalit salita sinasabi niya na wala naman daw kaukulang ebidensya or kapatunayan. So ngayon kung titingnan natin mga kababayan, wala naman kasi pinangalanan dyan. Etong si retired General Villanueva, may binanggit lang siya na dating PNP chief pero wala siyang pinangalanan dyan. So ngayon na nakakapagtaka dito kay Senator Bato de la Rosa, bakit mo pagpupukusan yung sinasabi mong impormasyon na unverified naman kung talagang hindi ikaw yon? Di ba mga kababayan, ngayon ang gusto niya siguro mangyari dito, mawala sa kamalayan ng publiko etong usaping ito. Kasi nga naman may tatamaan na PNP chief dito kung sakaling natunay yung sinasabi nitong si Villanueva, mga kababayan, at baka nga siya pa yung tamaan kung talagang siya yung maituturo dito mga kababayan. Kasi todo todo depend siya sa kanyang sarili kahit hindi naman siya ang itinuturo. Sinabi lang na dating PNP chief. So ngayon kung titingnan natin, ang gustong gawin siguro ni Senator Bato de la Rosa dito, kaya gusto niya mabigyan ng kaliwanagan, para malimutan ito ng sambayan ng Pilipino at para maibaling yung usapin sa iba at hindi na ito pansinin ng mamamayang Pilipino. Kasi nakita ng sambayanan yung reaction niya nung binanggit ni Villanueva na merong sangkot na PNP chief, mga kababayan. So ngayon, malaki talaga ang posibilidad, mga kababayan, na kaya todo depends siya kasi baka siya yung tamaan nito. Ano po, or isa siya sa tatamaan nito. Ipagpatuloy pa natin. sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay ng illegal na operasyon ng Pogo. Sisingilin ko siya dyan. Next hearing, sisingilin ko siya. About that Sisingilin daw! statement, please. Para tuloy kasama sa Sisingilin daw ni Senator Bato de la Rosa. Tandaan niyo yan. So siguro sa sunod na hearing ni Senator Bato de la Rosa, didiktikin niya ito katulad ng ginagawa niya dun sa iba. Mga kababayan, na kapag ka nagsasalita ng medyo nalalapit na sa katotohanan, papasukan niya, i-interrupt niya para maiba yung usapin at tatanungin niya ng kung ano-ano para mailihis yung issue. So ganito siguro mga kababayan yung gagawin niya dito, pero nagbanta na siya Sisingilin niya etong si retired General Villanueva, mga kababayan, patungkol dun sa isiniwalat niya na may PNP chief na naka-payroll sa Pogo. Ano pa, anyway, pagpatuloy pa natin. marites lang yan. Sa former ISAP, sabi ni Senator Bato de la Rosa, marites lang daw. Di ba kung makikita nyo, nagsagawa siya ng hearing dahil sa pagiging marites ni Jonathan Morales at saka ni Maharlika. Di marites ka din, Senator Bato de la Rosa. Alam mo, ang problema sa iyo, Senator Bato de la Rosa, noong mga panahon
na si Jonathan Morales ay nagpapakalat ng fake newsan at unverified na impormasyon at ang pinagbabasihan lang ay yung dalawang papel na may buta, sinasakyan mo. Pero etong isiniwalat ni retired General Villanueva, hindi mo papakinggan at bagkos ang gagawin mo, magbabanta ka, nasisingilin mo para lamang mailihis yung usapin. So ang problema kasi kay Senator Bato de la Rosa, pag nalalapit sa kanila, gaya nga ng sabi ko kanina, yung daliri ng batas mga kababayan or daliri ng pag-usig, medyo gumagawa sila ng paraan para mapagtakpan yung usapin mga kababayan. Ano po? So ngayon kung titingnan natin, mas pinaniniwalaan niya ng mga panahong una yung kay Jonathan Morales kaysa doon sa isiniwalat ni retired General Villanueva patungkol doon sa PNP chief na tumatanggap ng pera sa Pogo. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Ano to, kung siya ba yung chief naging chief ng ISAP? O ano pa sabi niya? Sabi nga, formerly with ISAP daw. Ganun na palang produkto ng ISAP. Nag-release na informasyon na hindi validated. Nakatakda na ang huling pagdinig ng Senado kaugnay ng mga isyu na kinasasangkutan ni Alice Guo alias Guo Waping. Partikular na ang partisipasyon ng dismissed Banban Mayor sa Pogo, ang pagtakas ng magkakapatid na Guo sa bansa, maging mga posibleng sangkot dito. Isasagawa ang Senate hearing sa Martes, September 24. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kung makikita nyo abangan nyo mga kababayan yung paniningil ni Senator Bato de la Rosa dito daw po kay retired General Villanueva dahil nga nagsiwalat ng isang impormasyon na posibilidad na tamaan siya. Mga kababayan, hindi unverified na impormasyon yung dapat sabihin dito. Excuse me, dapat yung sinasabi dito, yung isiniwalat ni General Villanueva na impormasyon ay pwedeng tamaan etong si Bato de la Rosa kasi dati siyang PNP chief ni Digong. Nung panahon na si Digong pa ang presidente mga kababayan at nung panahon na babago pa lamang umiinit yung Pogo mga kababayan. Ano po? So ngayon kung titingnan natin mabuti, pagka pinangalanan ito, once na pangalanan ito ni retired General Villanueva at sinabi na si Bato, talagang si Bato nga kasi todo defend siya sa kanyang sarili mga kababayan kahit hindi naman siya yung pinapangalanan. Ano po? Anyway, mga kababayan, maliwanag naman na ito si Senator Bato de la Rosa talagang sobrang defensive mga kababayan sa isiniwalat ni General Villanueva at nagbanta pa na sisingilin etong si General Villanueva mga kababayan. So aabangan natin yan.